Hello, Aries. Happy Valentine's Day sa inyo. Alamin natin, ano ba itong mga energies? Ngayong, Valentine's. Yan. But this is also a timeless reading, Aries, no? Kahit kailan mo naman itong mapanood. Sun, Moon, Rising, Venus, or Cross Watchers. Tignan natin. Maraming salamat po sa patuloy na pagsubaybay sa lahat ng nag-subscribe. Malaking tulong po yan. Yung mga nag-like, follow, mga laging nag-share ng mga readings natin. Malaking tulong po yan pag sinishare nyo yung ating mga readings. And also yung mga nag-a-avail ng subscriptions, memberships, private readings, nagsisend ng super thanks and stars. Yan. Maraming salamat po sa continuous support. Regarding private readings naman, tingnan nyo na lang po yung mga nakasulat sa description or panoorin ninyo hanggang dulo. Diyan po lahat ng details na kailangan nyo. Okay, may homeless dito. It could be na merong energy ng person na siya, yung hindi siya welcome. Pwedeng kayo yan. Or meron bang sa inyo loved one? Oo, yung alam mo yung tipong floating, palaboy-laboy, walang ito yung energy na walang permanent na lugar na nag-i-stay siya. Oo, parang wala, ayun, pwedeng walang sariling bahay. Kung kani-kanino nakikituloy or parang nanlilimos, nangihingi. O baka meron sa inyo na ganyan yung energy na nararanasan nyo or may kakilala kayong ganyan or loved one na ganyan. Or someone na parang siya, itinakwil. Stow away or alam mo yung dinisown Yun nga, tinakwil or pinalayas, parang ganun. Sabi ko nga energy ng parang hindi na siya welcome. Whether ikaw yan yung person na nakaka-deal mo. Meron ding energy ng withdrawal or disconnection dito. When we say withdrawal, kumakalas na pinuputol niya na yung habit na yan or kung ano man yung ugnayan na yan. Nagkikwit na siya. So, yan, yung iba dito, pwedeng nagkikwit na kayo sa smoking. Ayan, merong dito ng smoking. Or kung ano man itong bagay na ito, it could be a bad habit, bisyo, or anything na, titigilan na. Pag sinabi rin nating withdrawal, pwedeng nagbago na yung isip, no? Nung una, parang invested siya, tapos parang biglang ayaw niya na. So, yan na. Dahil general reading ito, pwedeng nagre-relate ito sa love life ninyo, or kung saan man, aspect ng, ninyo, sitwasyon nyo ngayon, or buhay ninyo ngayon. May third wheel dito, Ay, nako. Pa-Valentine's pa naman, May epal, Pag sinabi nating third wheel, may asungot. May extra. Kaagaw, kahati, kabit, kulukadidang, ano pa bang mga tawag dyan? Enemy, may cashier, may flirtation dito. May paglalande, may paglingon-lingon sa iba, may So, yung iba dito, baka ganyan yung mararanasan o yung energy, current energy, Ayan, hindi mo alam, ikaw, kaakbay mo yung jowa mo, tas yung jowa mo pala may ibang ka-holding hands, diba? Parang harap-harapan pa to, baka yung iba sa inyo, kakilala nyo pa yan, or hindi nyo
ina-expect kaibigan nyo pala, na alam mo yun, inaahas na pala or meron na pala silang something nung person mo. So, may mga ganyang eksena. Whether actual na nag-holding hands or pwedeng nag-chat-chat-chat, hindi mo alam eh. Okay? Ano pa natin yung ibang cards? Harmony, defense, drama. Okay. So, yun na nga. Pwedeng yung iba dito may problem about relationships. Kasi nga, pwedeng may third party, may third wheel, may asungot. Sabi ko nga, sa love life mo man yan or hindi. So, kung negosyo yan sa karir mo, pwede may kalaban ka. Okay? Nasisira yung harmony eh. Yun yung nakikita ko dito eh. Dahil dito sa isang pampagulo. Sa sumisingit na to, sa epal na to, sa extra na to. Ayan no. Some of you, kailangan yung gumawa ng barrier or protection dito sa mga intruder sa buhay ninyo, sa sitwasyon ninyo. Kasi clearly na merong third wheel means merong intruder. So, kumbaga na-penetrate na yung defense eh. So, kung relasyon yan, marriage nyo yan, or kung ano man yan, napasok kayo ng kalaban. No? So, yun yung nakikita ko dito eh. Na kailangan protektahan mo, depensahan mo yung dapat mong depensahan dito. Okay? Oo. Ayan. Some of you will experience conflict or drama. May drama card dito. Kasi nga merong mga may asungot dito. May panira ng moment ninyo. Dapat supposed to be kayo lang ng jowa mo. May ibang tao na involved eh. Umiepal, sumisingit na hindi naman kasali. Kumbaga sa party, gate crasher yan. Nawala naman siya dapat dyan pero alam mo yun, couple mooks na umeentra. Extra singit, ayan. Okay? Merong card ng negativity, roving eyes, toxic. So there really is this harmony when it comes to your love life or relationship kasi ito na tayo sa area ng love life. Okay, ito kasi itong dalawang row na ito is may kinalaman sa general. No, ibig sabihin, sabi ko nga kung saang aspeto ng sitwasyon ninyo ito ay tumutugma, ibang area. But this one, itong na to, pero it could be also be love, no? So bahala na kung ano yung mga tumutugma diyan. Tapos dito, sa love life na tayo, meron talagang sumisira ng harmony sa samahan ninyo kasi nga merong epal, may pampagulo. Merong nagki-create ng toxicity, ng drama, ng pagkasira. Dito sabi ko nga, nasisira yung pinaka-pundasyon. Some of you are pwedeng nadidepress kayo dahil ganito yung sitwasyon. No? O pwedeng ito yung nangyayari na or mangyayari pa lang sa inyo ha. Depende na yan, hindi ko saklaw yan kung yung mga energies na ito mangyayari pa lang sa inyo or nangyayari. Okay, ako ay taga-basa lamang ng kung ano yung mga napapakiramdaman ko or nakikita ko sa cards. No? Kumbaga reporter lang ako dito. No? Hindi po ako psychic. And minsan kung may mga napapakiramdaman ako, chinichika ko lang din sa inyo. Kita mo, itong jowa mo, itong person mo, yung mata niya, kung saan-saan tumitingin yan. May roving eyes dito. Di ba sabi ko nga ito? Hindi mo alam, magka-holding hands kayo. Pero ay magkaakbay kayo. Pero yung isang kamay niya pala ay gumagala dun sa isa. Or yung mata niya. No? Hindi mo alam, magka-holding hands kayo while walking.
magkaakbay while walking, pero yung mata niya pala, may kakindata na pala siya dun sa corner. So, yun nakita ko, parang may some kind of flirtation, whether sa ano yan, sa chat yan or whatever, no? Basta itong person mo is hindi mapakali. Kumbaga yung mata niya, yung isa naka diretso, pero yung isa nakatingin dun sa extra, sa epal. Okay? Ayan, no? Merong nang drama, may toxicity pa. So, siguro ang toxic ng energies ngayon pagdating sa samahan ninyo, dahil nga siguro dito sa mga o pwede pa nga may mapalayas dito eh. So, hindi ko nga alam kung ba mauwi yan sa awayan, tapos pwedeng kung nagsasama kayo, asawa mo yan, or live-in kayo, hindi ko alam, baka meron pa ma-outside di ko lang burrito, or alam mo yun, ma-cast away, mapalayas dahil dyan. Kasi nga, magkikreate talaga ito ng trouble or drama eh. Yun yung nakikita ko rito. Okay? So, what else? So, pagdating sa mga signs, yung mga meron dito, banggitin ko na lang lahat. Bahala ka na kung nagre-relate dito sa sitwasyon mo or hindi. Pag hindi, huwag nang pasakitin ulo. Baka talagang hindi nagre-relate. Okay? Para lang to sa mga tumutugma. For sure, hindi po tutugma sa lahat to kasi general reading lang ito. So, yung mga signs na meron dito, meron ka ditong Libra, may Taurus, may Leo. Meron kang Cancer. Meron ka ring Virgo, Capricorn. So, nakikita ko dito is nabaling yung focus, nabaling yung attention with the Four of Cups. So, hindi ko alam kung ikaw yan. Is this your coping mechanism? Dahil nga ang daming toxicity going on. Or it could be your person. Kung talagang naibaling niya na yung attention niya sa iba. Mukha nga kasi nga may third wheel. So, pwedeng may mga ganyan energies dito. Yung iba naman sa inyo, kung halimbawa problematic yung love life ninyo, ganyan yung nangyayari. So, yung nakikita ko dito, iba, dinadivert nyo na lang yung attention nyo or naghahanap na lang kayo ng outlet. Anything na pagbubuhusan ninyo ng time, energy ninyo para lang hindi kayo, alam mo yun, para lang hindi mapunta yung pag-iisip mo or focus mo doon sa mga toxicity dito or sa mga issues or drama. So, pwedeng iba dito, nagpapaka-busy na lang kayo, meron kayong outlet, libangan, or trabaho. Siguro iba sa inyo dito, nagpapaka-productive na lang kayo. No? So, yan, malakas yung energy dito ng pwedeng may mapalayas, may itakwil, mapaalis, hindi na welcome, ma-reject. Oo, malakas yung energy ng pagki-quit din. So, whether hindi ko alam kung nag-quit na ba kayo dito sa pinapasukan nyo or nag-quit pa kayo sa relationship, basta merong mag-quit. Ibig sabihin, mag-i-stop, no? Hindi na ako magtataka kasi dito sa bottom ng deck mo, you also have the Chariot, no? So, parang nakikita ko dito is nawawalan na ng gana to continue. So, whether itong kawalan ng gana na ito is related sa love life ninyo or sa ibang aspect sa sitwasyon ninyo, ibang area ng sitwasyon ninyo, no? Oo. So, nakikita ko dito is, alam mo yung naging oblivion, wala nang matinong direksyon na patutunguhan dahil parang nagkasira. May nawasak dito sabi ko nga nawasak yung depensa yung pinaka ninyo, pundasyon. Yung iba dito nakita ko ang tagal na ng ginugol ng dito na effort, energy, lahat-lahat, time. This is something na matagal na tapos nasira lang ng ganun kabilis. Di ba? Yan ang gawain ng kalaban. Alam niyo na yung tinutukoy kong kalaban, hindi tao yon. Kasi yung kalaban na yun, lahat ipipenetrate niya sa buhay mo Para lang
pumalikod ka doon sa sa itaas, or para lang magkasala ka. Lahat nung pwede niyang gamitin sa'yo. O, ewan ko ba't napunta tayo doon. Pero yun na nakikita ko dito, this is something na ang tagal na nung trabaho mo or nung relationship mo or kung ano man yung matagal dito, pero parang sa isang iglap, nawasak yung pundasyon ng ganun kadali. Dahil lang sa isang mistake na ganyan or pagiging irresponsible or pagiging unfaithful or hindi loyal. Alam mo yun? Na supposed to be dapat may loyalty kung matagal na to. So whether we are talking about your career here or a friendship or a connection, ano man yan. Meron na ring something dito na naipon na eh. Kaya siguro sumabog na lang din eh. Pwedeng nung una pinapadama-dama lang, hinahayaan lang. Pero eventually bumigay din. O, yun yung energy. Kung hindi pa to nangyayari, meron something dito na namumuo na. Nag-accumulate na siya. Okay? O, ano man yan. It could be anything. Pwede rin material. Pwede rin hindi. At saka meron ditong creature of habit na parang alam mo yon, collect and collect then select. Parang may nadedetect akong ganun. O, mahilig mangolekta, sabihin na natin. Mahilig mag-hoard. Or someone na hindi siya makontento. May pagka-greedy. Yun nga. Oo, i-apply mo yan sa lahat. Pwedeng sa love life yan, pwedeng hindi. O, kasi sa relationship, meron naman talagang mga hindi makontento eh. Okay? Etong person na to, ano na siya eh. Parang sakit niya na yan. No? O, yan. So, eto yung mga nakuha kong energies dito sa inyong Valentine's reading. Aries, maraming salamat for dropping by. Sana makatulong sa itong reading. Love you. Take care. Happy Valentine's, babush.